Hi everyone! Welcome again to my channel. So, and for today's video guys, ay andito ako ngayon sa gilid ng bahay. So, i-update ko kayo kung ano yung hitsura ngayon dito sa ginawa kong garden. And ganito nga pala ang setup nila during winter. So, wala na nga pala akong nilagay na plastic. So, nakatakip lang sila ng frost cloth. Ayan. So, para siyang ano guys, para siyang manipis na tela. Ayan. So, nakadoble nga pala to. Ayan o. Ayan, tinahi ko. Kung nakita ninyo, may tahi. Kasi nga, manipis siya kung isang ano lang. Ayan. Kaya, tinupi ko and then tinahi ko. So, ganito lang yung setup nila. So, tingnan natin sa loob. Tanggalin natin tong ano. Ayan. So, madali lang din tong tanggalin. Kasi nga, nakaklip lang sila. So, ayan na yung hitsura guys. So, kung napansin ninyo, ano na sila tingnan? Lush na sila tingnan. Ayan, kumakapal na yung mga succulents ko dito sa gilid ng bahay. So, ito si Darly Sunshine or si Francisco Balde. So, ganito nga pala yung hitsura niya kapag na-stress during winter. Ayan, winter stress. Ayan, di ba ang ganda ng kulay? So, ganyan guys, nagpipink yung kulay niya and mayroon ding orange. Ayan, yung tip niya parang orange na. So, si Francisco Balde nga pala, mayroon din siyang farina. Ayan, tingnan niyo yung dahon niya. Ayan, natanggal yung farina ng dahon niya kasi nga sa frost cloth. Pero dito, ayan, diba? Ang ganda ng kulay nila kapag na-stress ng winter. Yan, tapos yung mga babies niya, medyo malaki na rin kasi kinatings ko to. Yan, nagkatings ako dito. Yan, malaki na yung mga bagong suloy. Tapos yung Supreme na kinatings ko, ito na nga pala yung hitsura ng baby niya. Malaki na rin guys. Ayan, yung mga baby na dati ang tataba, ang cute. Ngayon, malaki na guys. Ayan. Tapos ito naman, tumadami na si Humili Eye. Ayan, si Deveria Humili Eye. Tumadami na. Nagkaroon na siya ng bagong ulit. Ayan. So, medyo tiklop nga pala sila kasi nga dry na dry. Hindi ko dinidiligan kapag sobrang lamig ng temperature namin. Kapag sobrang baba ng temperature, hindi ko sila dinidiligan para maiwasang magkaroon ng frostbite. Ayan. And ito si Bibina. Meron na rin siya mga bagong baby ngayon. Ayan. Yan, naglalabas na siya ng mga bagong baby sa dito banda sa rosette. Ayan, sa ibabaw. Ayan guys. So, mga ilang buwan lang, makapal na to siya tingnan. Tapos dito naman sa ibabaw, ito nga pala, yung huli kong pinakita, nagkaroon nga pala to ng frostbite. So, ayan guys, yung mga dahon na nagka-frostbite ay natuyo na. Yan. So, mula nun, hindi na sila nagka-frostbite ulit. Kasi nga, naglagay na ako ng frost cloth. So, itong rosette ni ni Peach Blossom. Yan, hindi na balance. So, para maging balance yan, tanggalan ko siya ng dahon dito banda. I-propagate ko na lang yung dahon para maging balance siya kasi ayan dito banda wala ng dahon.
Yan, nag-dry na yung mga dahon. Tapos meron din ako ditong nilagay na mga ano, eto, si Blue Jelly Bean. Ito nga pala, ano lang, mga tinusok ko lang dito kasi nga, may Blue Jelly Bean dito dati na tinanim ko. And then, nung inayos ko, yung ibang Blue Jelly Bean, tinusok ko dito. Tapos yung iba nilagay ko sa pot. Yan. Ang ganda ng kulay, oh. Yan, pulang-pula. Ito si ano, Mibina, ayan. Diba, ang bilis niyang tumami guys. So, ang dami niyang mga babies. Oh. Ito, isang rosette lang to, pero marami siyang baby. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, sa isang rosette, meron siyang apat na baby. Tapos yung takasago na ukin ako dito na Echeveria ay okay lang siya ngayong winter. Dati kasi mayroon akong nilagay na ganito doon banda. Nung nag-umpisa pa akong magtanim dito sa gilid ng bahay, nagtanim ako dyan banda. Kaya lang nagkaroon siya ng frostbite, nasira din siya ng frost. So siguro dahil nung una dati ay hindi ko pa makontrol yung ano, yung feeling na magdilig. Ayan, kapag nakita kong nangungulubot, ayun, dinidiligan ko agad. So, ngayon kasi, hindi ko na talaga dinidiligan guys. Lalo na kapag nagkaroon kami ng sunod-sunod na negative degrees, hindi ko na sila dinidiligan. Hinahayaan ko lang silang dry para mas safe sa ano, frost. So, halimbawa, kapag yung temperature naman ay hindi magiging negative within 4 days, ayan, nagdidilig naman ako sa kanila. Pero hindi as in dilig na dilig. Yung ano lang, binabasa ko lang yung ibabaw. Minomoist ko lang ng konti yung ibabaw na tamang-tama. Within 2 days, ayun, tuyo na ulit sila. So, kapag nagkaroon ulit kami ng negative degrees, ay safe na ulit sila. So, hindi ko sila pinapainom ng sobrang daming tubig during winter para hindi sila ano ba yun? Yung ano ng maraming tubig sa dahon. Kasi kapag maraming tubig yung dahon nila, mas prone sila sa ano, yung frost. Tumitigas yung dahon nila. Ang ganda ng kulay, oh. Ayan si Kumino Sato, guys. Diba? Sobrang pula niya. Para talaga siyang plastic kapag winter. So, gustong-gusto ko to siya kapag winter time. Kasi para siyang mukhang plastic. Pero kapag dating ng summer, green na green siya. So, hindi siya pansinin kapag summertime. Pansinin siya kapag winter time. Kasi nga, ang ganda ng kulay. Tapos ito, kinatings ko to siya. Kasi nga akala ko is ano siya, yung maselan sa winter. Pero okay naman siya guys. Ayan. Dahil kinatings ko, dumami yung mga suloy. Ang dami niyang suloy. Ayan. Mga bagong suloy guys. So nakatabon na siya sa mga ibang succulents ko dito. Si ano to siya, si Red Rina. Ayan. Tapos si Leticia, ang ganda ng kulay ng Leticia, di ba? Kapag winter, ayan, pulang-pula siya during winter time. Tapos yung ano ko dito, moonstone ko natabunan na rin guys. Ayan si moonstone. Si Robra, tapos ito may mga parte na
maganda yung kulay, meron ding hindi. Ito dito banda, hindi pa masyadong nag-pink. Yan, si Money Maker. Diba, ang ganda ng kulay ni Money Maker. And si Neon Breaker, ayan. Ang ganda si Neon Breaker. Matigas pa rin yung ano niya, yung dahon niya. Si Avocado Cream. Ang nipis na ng dahon guys, oh. Kung napansin niyo, oh. Yan, oh, kulubot na, oh. Yan, numinipis na yung dahon niya. Si Apos. Yan, tanggalin natin yung bulaklak ni Apos. Yung peach blossom ko, mas maganda yung kulay, yung nasa mini greenhouse kaysa yung nandito. Yan, para siyang papuntang ano, yung kulay niya parang papuntang summertime. Yan. Tapos yung ano ko dito, si Lovely Rose. Yan guys. Para talaga silang rose, di ba? Ang ganda ng dahon. Pati yung baby malaki na yan, no? Tapos si Ruby Tent. Ayan, pulang-pula si Ruby Tent. So, ganyan yung hitsura niya kapag na-stress ng winter. Pero kapag ano naman, summer, green lang siya guys. Mayroon siyang konting pula sa tip. Kapag summertime, may konting pula. Pero kapag ano na, winter na, ayan, pulang-pula siya. Maganda yung kulay niya. So ito mga ano nga pala to siya. Mga ano ba yan? Blue jelly bean. Galing nga pala siya dito sa ano. Dito siya galing. Tinatis ko, ayan, may pinutol dyan. Nilagay ko dito. Kasi may ano ko ditong nilagay, yung Marguerite Ripen. Nagka-stem rot yung Marguerite Ripen. Kaya pinalitan ko ng eto, si Blue Jelly Bean. So, ayan yung kaibahan nila guys. Itabi natin. Para silang walang pinagkaiba. Pero ito, mayroon tong farina. Mapansin mo talaga yung farina ng dahon niya. Ito naman, maano siya. Ano ba yun? Makinis. Ayan. Diba? Para lang silang magkamuka. Pero ito kasi is shiny. Ito mayroong farina sa dahon. Ayan. Tapos ito oh, lumiliit na yung ano ko dito oh. Sino nga to? Raindrops. Ayan. Marami na siyang ano guys. Mga dry leaves. So, during winter, dati, hindi ako nagtatanggal ng mga dry leaves. Hinahayaan ko lang na mayroon silang dry leaves. Pero ngayon, kapag nakita kong may dry leaves, ayun, tinatanggal ko na. Pero okay lang din naman, the same lang din naman yung result. Wala din naman pinagkaiba. Yeah, kung tanggalin ang dry leaves or hindi, ganun din yung ano, resulta. Yan. So, kapag nakita ko may dry leaves, ayun, tinatanggal ko na. Hindi katulad dati na hinahayaan ko lang yung dry leaves, lalo na kapag winter time. Tapos ito, ayan, ang ganda ng kulay nito. Maano to siya guys, para siyang may pagkamaroon kapag na-stress. Yan, chubby-chubby yung dahon. Tapos yung madiba na nilagay ko dito, ito yung mother plant ng mga madiba ko. Meron pa rin siyang mga ano, mga bump. Hindi ko alam bakit nagkakaroon siya ng bump. May mga bump siya sa dahon. So normal lang naman to siya na madiba, pero nagkakaroon siya ng bump. Yan.
Ito, ang ganda ng kulay, di ba? Napaka-shiny ng dahon. So, nagsisi ako na pinagtabi ko sila kay ito sila pinagtabi ko, pati ito. Kasi magkapareha sila ng kulay, pumupula sila. So, tinitingnan ko sila. Ang pinaka na nahahagip ng mata ko, ito kaysa dito. Ito yung pinakaunang laging nakikita ko. So sana hindi ko sila pinagtabi-tabi kasi nga the same yung kulay nila. Sana pinaglayo ko sila. Pero ayan nga, naitanim ko na. Ang ganda ng kulay. Ang chubby pa ng dahon. Yan, ang chubby ng dahon niya. Tapos ito naman, akala ko is maselan to siya sa winter. Hindi naman din pala. Yan. Wala pa siyang frostbite. Yan, maganda yung dahon niya. May mga siya. May mga suloy siya sa stem. Yan. Malaki na yung Hyalina hybrid ko dito. Si Margaret Trapen. Ayan. Tapos ito ang bilis dumami, di ba? Makapal na siya, guys. Ang taba pa ng dahon. Ayan, ang laki pa ng dahon. So ganito yung hitsura ng ng ruby necklace kapag nasa direct sa ground, mabilis lumaki, mataba din yung dahon. I-compare kung nakalagay siya sa pot. Ayan, mas maliit yung dahon niya kapag nasa pot. Ito, talagang malaki yung dahon niya. Yan. Napaka-chubby, diba? Tapos, itong isa namang frill dito. Yan. Okay lang din sila, guys. Marami nga lang mga dry leaves. Pero dito lang sa dulo yung dry leaves. Sa ilalim, wala. Yan. Saradong-sarado. So, ayan. At ito naman yung nilagay ko dito na Merine. Unti-unti nang lumalaki yung dahon niya. Yan, 'di ba ang cute ng dahon, Ito, 'di ba? Ang ganda ng Ang ganda ng kulay ni Crassula Binichigo. Yan, papunta na siyang mamulaklak. Sobrang pula. Tapos yung mga ko dito, Grim One or si Graftoberia Moon Glow. Mga nga pala to, mga cuttings na nilagay ko dito. So ngayon, hindi na siya maalog. So, ibig sabihin, may mga ugat na talaga to. Yan, dumikit na sa lupa yung ugat, kaya hindi na siya maalog. Tapos ito, ang chubby ni ni Pink Clover. Ayan, napaka-chubby. Diba? Bilog na bilog yung niya. Yung dahon niya. So, sa ngayon, makinis pa siya. Pero pagdating ng neto, ng summertime, medyo nagkakaroon siya ng mga, parang may mga tubig-tubig na dot-dot sa dahon. Yan, parang ganito, guys, Yan, parang ganyan. Pero kapag winter, ayan, makinis yung dahon niya. Para din siyang si Ellen. Pag summertime, yung mga Ellen ko kapag summertime, nagkakaroon ng parang may mga ganito sa dahon na mga dot. Yung parang may mga tubig-tubig.
Tapos ngayon is ano naman, makinis. So ganun din to si ano, pink clover. Yan, ang chubby ng dahon. Ito rin oh, kinatings ko, ang dami niyang mga bagong suloy. Nagpipink ang dahon nito, pero hindi siya nagpink dito. Siguro dahil yung lupa nga mayroon pang ano, nutrient, mayroon pang fertilizer na nakahalo. So kapag bago yung lupa, ayun, expected natin na may mga succulents talaga na hindi sobrang makulay. Yan, tapos yung banda dito is ano rin, yung tutok na tutok sa araw, lalo na kapag tanghali. Yan, parang feels like summer dito banda. Kaya ganyan. Tapos si Rejoice. Ayan si Rejoice guys. Malaki pa rin siya. Ayan, yung dahon niya. Diba? Parang nagwi-wave yung dahon. Nagwi-wavy. Tapos ito naman siya si Koi Kokoro. Diba, ang ganda ng kulay ng dahon. Ayan, nagpipink. So, ngayon, i-compare natin kay Blue Jelly Bean kung ano yung hitsura ng dahon nila. So, kunin natin yung kaninang Blue Jelly Bean na cuttings. Ayan. So, ipagtabi natin, guys. So, ayan yung kaibahan. Ayan. So, yung dahon nito is mas malaki. I-compare dito. Yan. Tapos sa kulay is ito siya kapag stress is pink. Yan. So ito kapag stress is pula. So ayan guys. Nakita nyo na ang kaibahan ng dahon nila. Tapos kapag ano naman to, kapag summertime is mas malaki yung dahon niya. Ayan. So yun ang kaibahan nila. Sa kulay pa lang, ano na, makita mo na talaga yung kaibahan. So diba ang ganda ng ano niya, kulay, pastel pink. At ito naman siya si ano, Adolphe. Ang ganda ng kulay ni Adolphe. Oh. So, si PVN. Yan. And, yung akala ko is, ano, masira. So far, hanggang ngayon okay pa din siya. Si Macronata. Para siyang si, ano, Peach Pride. Pero, ang pangalan niya nung binili ko is Macronata. Ayan, may pangalan pa dun sa ilalim. Ayan. Tapos yung mga cuttings na ano, yan, di ba malaki na guys, maganda na rin yung kulay. So ito, tingin ko mga bulaklak to, yan, naglabasan yung mga bulaklak. So ayan si Marcos. Tapos yung ano ko dito, Harry Watson ko dito guys, ang ganda na ng kulay oh. Nagiging ano na siya, purple, parang ano ba kulay niya? Parang siyang pink, pastel pink, ayan. Diba, ang ganda na ng kulay niya. So, ayan guys. Tapos si Maroon, yung malaki kong Maroon. Medyo maano na rin yung dahon niya. Yan. Manipis na rin yung dahon. Napaka-soft.
Yan. So, ang ano ko lang, ang maibigay ko lang sa inyo na tip, kapag winter time, huwag na huwag ninyong diligan ang inyong mga succulents, lalo na kapag magkakaroon kayo ng negative degrees. So, kung gusto ninyong diligan, ay pwede ninyong ipasok sa loob ng bahay kapag nakalagay sa pot. Pero kapag ganito, huwag ninyo munang diligan, tiisin nyo muna. Ayan. So, kapag nagkaroon kayo ng chance na hindi sunod-sunod yung negative degrees, ayun, magdilig kayo, pero i-moist nyo lang yung ibabaw. Tamang-tama na pag, mga within 2 days, natuyo na sila. Ayan. So, hindi sila nakababad sa sobrang basa. Kasi nga, masira yung ugat, masira din yung dahon. So, wag ninyong painumin ng maraming tubig. Kasi nga, kapag nagtambak ng maraming tubig sa dahon, magiging ice yung dahon. So, ayun, masisira yung mga succulents ninyo. And, yung pagtakip naman, kung tingin ninyo is, hindi kayo sigurado sa mga succulents ninyo, pwede ninyong takpan ng doble-doble. Ayan. Sa akin kasi is, parang nasanay na sila kasi nga yung halos mga succulents ko dito ay matagal na sa akin. So, alam ko na kung kung mahina sila or kung kayanin nila or hindi nila kayanin. So, alam ko na yung nila, yung vibes kumbaga. Yun. So, kapag hindi ako sure, halimbawa kapag pa sa akin, yung bago-bago pa lang, ayun, nagtatabi talaga ako, nagpapasok ako ng mga sa loob ng bahay. Yung mga mangilan-ngilan, katulad nito, ayan, nagcuttings ako dito para ipasok sa loob ng bahay para kung sakaling hindi siya maka-survive sa winter, ay mayroon akong naitabi. Ayan. So, yun lang guys. Ayan. So, wag ninyong ipagsapalaran kapag hindi kayo sure sa inyong mga succulents. Ayan. So, yun lang guys, yung latest update ko dito sa gilid ng bahay. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!